2022, unang lumabas ang 11th Gen Honda Civic na nagtampok ng mas modernong disenyo, pinahusay na teknolohiya at mas mataas na performance. Sa bago nitong anyo, ang Civic ay mas elegante at mas sporty na may malinis at pino na mga linya sa kanyang exterior. Sa loob, ang Civic ay merong high-tech na interior na may digital gauge cluster, malaking touchscreen na infotainment system at mga advanced safety feature gaya ng Honda Sensing. Ang performance nito ay pinahusay din ng mas malakas at mas matipid na makina. Pati na rin ng mas maayos na handling at comfort sa pagmamaneho. At lumabas ito sa tatlong variant kagaya ng V-Turbo, RS Turbo at Type R. Pero ang regular Civic ay lumabas dito sa Pilipinas bilang isang sedan na may 1.5 liter VTEC turbo engine na may 178 horsepower at 240 Nm of torque na may CVT automatic transmission. At sa Type R naman lumabas yung hatchback sa local market. At ito ay may 2 liter VTEC turbo na may 235 horsepower at 420 Nm of torque. Pero lumabas lang ito sa manual transmission. Pero ngayon ang pag-uusapan natin ay si Honda Civic V-Turbo. Susubukan natin tong Honda Civic V-Turbo. Tara. Yung fabric pa yung upuan niya. Yan, fabric pa yung upuan niya. Hindi pa siya leather seat. Tapos manual seat adjust. So ngayon no, first look tayo. Yung shift knob niya medyo maliit lang. Pero okay naman. Tapos yung center console niya medyo masikip. Pero pwede na, may lagayan siya ng barya. Meron siyang cup holder dito. Ang maganda rito, maluwag siya. Hindi siya masikip. Maganda yung legroom ko, maganda rin yung headroom ko. Tsaka soft touch. Kasi yung map light niya, LED na rin. Yan. Hindi pa auto dim. Subukan natin. May sports mode, just low gear. Walang paddle. Okay, RS function. Adjust ko lang. Tapos automatic yung parking brake. May auto hold din siya. Yung gauge siya medyo maganda rin. Parang digital siya. Ayun, namatay po. Namamatay yung makina niya. Kapag ano siya. Medyo mababa lang yung pakiramdam niya pag dinadrive. Para siyang naka-lowered. Pero okay naman. Saka ano siya, bibo yung engine niya. Magaan siya i-drive. Saka malambot din yung steering. Kaliwa po, no? Tapos yung head unit niya, touchscreen na ba to? Touchscreen na, pero medyo maliit lang. Para lang ako naglalaro ng arcade. Saka maganda rito sa Civic, malamig yung aircon niya. Automatic na rin pala yung ano niya, yung power window niya sa driver at saka passenger. Automatic up and down. Maluwag din. Nilagay siya ng cellphone dito. Tapos meron na rin siyang cruise control saka voice command dito. Tapos push start. Tapos yung sa aircon niya, medyo classy yung dating. Lit lang ang pillar niya, oh. Maluwag yung loob niya. May ilaw na din. Lambot ng ano niya, ng suspension. Responsive yung ano niya, yung gas pedal niya. Grabe, bibong-bibo. Ang tuli, no? Saka maganda dito sa Honda Civic, kita niyo yung hood niya. Madali siya isingit.
Maliit siya pero kita mo yung hood. Hindi kagaya ng ibang brand, di mo makita. Tapos yung brakes niya, wala siyang bite. Responsive din. Medyo may katigasan lang siya pag tinatapakan. Saka yung windshield niya maganda rin, oh. Kitang-kita niya yung unahan, eh. Hindi siya yung parang suko. Tapos meron siyang piano black finish dito. Naka-eco mode lang yun, pero may kagat na agad siya, eh. Hindi nga lang siya sumisipa pa. Siguro pag naka-sports mode. Wala siya gaano, toys. Ano pong dito, special features niya? Civic? Yun po. Meron din siya yung mga modes wherein kapag po mag-ahalap o like, yan po. As you can see, yan po sa... Ang galing, oh, nakikita, oh. Tapos, kapag sa paa, kasi ito lang po with the defogger. Pero mostly, dito lang siya sa harap talaga for aircons. Tapos, ito naman po, yung pag sa mga bluetooths, ganyan. Tapos, mostly nga po, tapos yung advanced nga din is yung safety features ng Honda Sensing. Wherein, like, yan po, pagka nandyan umaandar tayo. Tapos, umalis na yung nasa front natin na sasakyan. Once na na-detect niya yun, parang magno-notify siya dyan na umalis na yung nasa harap nating car. Tapos, mas mafe-feel po kasi natin talaga si Honda Sensing kung nasa highway tayo, dun po yung mas mafe-feel niyo yung safety features niya. Tapos, like, for example, meron naman din na tumatawid dyan. And magkakaroon po siya ng parang brake, parang mag-automatically brake siya para po makaiwas tayo sa collisions. Ayos pala to, no? Ito na rin siya. Sa Tapos, auto na rin yung climate control niya, no? Tapos, ito naman po, for icon button, yun naman is yung parang mas magiging fuel efficient yung sasakyan natin. Wherein, kapag like, for example, medyo naubos na tayo ng gas, iaano lang natin siya for icon button and hanggang sa makarating tayo sa gas station, mas fuel efficient na po yung sasakyan natin. Tapos, medyo control lang po yung power niya, pero po, yun nga yung magiging advantage niya naman, sobrang fuel efficient yung sasakyan. Ganda pala to, no? Saka rin siya, no? Soft touch yung dashboard niya, no? Hindi siya plastic material. Magandang klase yung ginamit. Ayun lang, piano yung dito, gasgasin. Tapos, ito naman po, yung adaptive cruise control, meron din siya dyan. Tapos, ito naman po for the lane keeping assist, wherein kapag nadedetect na yung lanes dun sa road natin, parang isi-centerize niya tayo. Medyo nakakano po siya kasi medyo isi-center yung steering wheel, ganyan. Maninigas siya. Pero, yun po yung advanced features niya. Nasa center naman po yung sasakyan natin. Gano'n, ang galing nito, Gusto yung speedometer niya, digital. Nakaano na din po siya. Saka hindi siya mahirap i-drive, eh. Kahit mababa siya, no? Saka maganda yung niya, eh. Mga sidings niya. Mga tatamaan ng kamay mo, medyo soft touch. Ito lang yung hindi na siya malambot. Hindi na siya soft touch. Pero may tweeters na rin siya. Kamusta dyan sa likod? Maluwag ba? Maluwag yung likod. May na rin siyang aircon vent sa likod, oh. Tapos, ito din po, kahit sa passenger side, meron na din siyang lock and unlock for dito po sa side ng passengers. Ang galing, no? Ito, wide open. Hindi malapit na ba yung lilikuan? Ito na po yung pasukan. Ayan na ba? Subukan natin to sports mode kung maganda. Mas bibo yung niya. Yung makina niya, oh. Pero parang wala naman nagbago siya, no? Bumibo lang siya ng konti. Or siguro dahil magaan din yung sasakyan. Sumisipa din. Pero yung brakes niya, hindi siya ramdam. Para siyang luxury car. Lagyan na natin sa normal na drive. You retain pa rin yung yung steering wheel. Ka-auto na rin pala to, no? Ano to? Nasa dulo. Sensor? Opo, yun parang yung sa Honda Sensing. Yan po kasi is pwede siyang ma-off and pwedeng ma-on. Like, for example, yan sa safety support. Isa pinaka-on po yun? Pag naka-green siya, naka-on siya. Then, pag naman doon sa check, matatanggal siya doon. Wherein naka-off naman po yung mga collision mitigation braking system. Ganda nito, oh. Pwede siyang ma-off, pwede din ma-on. Saka parang pwede siya sa mga beginner, no? Madali siya dalhin, magaan.
Ang lalaki din ng side mirror niya. Kitang-kita niyo yung bawat sides. Ano po pinagkaiba nito sa RS Turbo po? Sa engine, same lang sila, pero more on kasi sporty look si RS. Like for example, yung looks niya sa exterior, yung mugs, tapos meron din siyang trunk spoiler. Tapos yung ano niya, parang mas sporty looks yung sasakyan kapag ka naka-RS. Ito, subukan natin finger test. Naka dry steer kung gaano siya kalambot. Subukan natin ng one finger. Hindi hirap yung daliri. Naikot siya. Ayos din. Subukan natin yung trunk space nitong Honda Civic. Tingnan natin. Ang luwag oh. Tapos yung spare niya is donut. Lightweight. Ilang liter po yung ano nito? 540. Yun, meron siyang 540 liter na trunk space. Maluwag siya. Kasya dito yung malaking maleta oh. Spacious yun. Tapos saka soft touch, may cover. Saan yung ilaw nito? Ayun, yung ilaw. Social na rin. Tapos ito, pwede nyo ibaba yung seats dito. Pag inila. Paano po to? Kailangan pa rin siya para sabay. Sabay. Subukan natin to. Para kung gusto nyo na mas maraming space, lahin nyo lang sabay. Wala, bumaba. Pababa na siya. Tutulak pala siya sa loob. Ayan, mas marami ng space. Pwede nyo nang kargahan ng kahit anong mahaba. LED na rin yung sa ano nyo. Plate light.